Alright! Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, before to mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan niyo po ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like and also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. And also mga kababayan ko, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also i-greet natin ng happy birthday kay Abby Smith. And also, happy birthday kay Melanie Indiano. And also, birthday rin po sa kanyang apo na si Atina. Happy birthday! At syempre, i-greet rin po natin ng happy birthday kay Ernesto Nacion. And also, mga kababayan ko, i-greet natin syempre ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Nandiyan rin po mga kababayan, i-acknowledge natin ang ating mga channel members. Nandiyan sila si Evelyn Warling, Rosalinda Bornia, Rodolfo Girochi, Shirley Fernandez, Carclia, J. Tiberio Pilayo, Cosmo Defender, Samuel Membrado, and Via Bibar. Thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, before natin pag-uusapan itong si Senator Amy Lacson at saka pag-uusapan rin po natin yung ipinakalat ngayon ng mga picture ng mga DDS na kung saan may nakita tayo na merong mga malita mga kababayan. Di ba may nakita rin po tayo doon sa picture na merong family picture ni dating speaker Martin Romualdez mga kababayan. Di ba yan po ang ipinakalat nila ngayon. Pero meron pong na-discover sa cyber mga kababayan. So atin yang i-debunk. And also pag-uusapan rin po natin yung ibinigay sa atin na information galing sa loob ho ng INC tungkol dito kay Senator Amy Lacson mga kababayan. Yes, kung bakit natin nakita si Amy Lacson na nagsalita doon sa rally ng INC mga kababayan. So meron tayong kinausap. Binigyan niya ako ng information mga kababayan. At itong nakausap natin, hindi to basta-basta. Kasi ang kanyang pamilya, meron pong katungkulan or posisyon dyan sa INC mga kababayan. So nakakuha siya ng information na inirely niya sa atin mga kababayan. So mamaya pag-usapan natin yan. But before that, dito muna tayo po sa sumabog na nangyari ba? Sumabog na balita mga kababayan. And actually ito po yung experience natin. Ano nga Sir Ivan? Sino ang nagulat at saka nagpanik bigla na nawala yung Canvas or Canva, yung Spotify, yung Twitter, yung Valorant, at saka ano ba yung nawala mga kababayan? Marami pang iba na mga internet webpage mga kababayan, 'di ba? Nawala yung yung iba mga webpage, pero yung Facebook nandiyan. Nandiyan rin po yung YouTube. Hindi nawala yung iba po na mga page mga kababayan, pero yung Twitter nawala, yung X. Ngayon ang pangalan ng Twitter, 'di ba, X, nawala mga kababayan. Ano nangyari sa Ivan? Kasi yung Cloudflare nag-back down. Nag-down siya mga kababayan. So ano ba yung Cloudflare? Itong Cloudflare mga kababayan ko sa parang IT term ito po ay cloud computing. Ito po siya ay isang network operating sa internet mga kababayan. Para mandali ho natin maintindihan, ito po ay parang gate. Yung gate sa bahay natin mga kababayan, na kapag ikaw ay lalabas or papasok, dadaan ka dyan sa Cloudflare. Yan po ang Cloudflare mga kababayan. So siya po yung nagbibigay ng data para mag-activate or gagana yung mga web page mga kababayan at saka applications. Bakit sila kukunik ba dyan Sir Ivan? Bakit hindi na lang direct? Kasi yung Cloudflare mga kababayan, para mag-add siya ng performance or mag-add siya or for security. Kaya marami po mga web page at saka applications na kikunik dyan. Pero yan po ay negosyo mga kababayan. Pero itong Facebook, itong YouTube, itong Gmail, or ano pa yan, mga web page na sikat-sikat mga kababayan, very popular na ginagamit natin. Ang iba kasi meron silang sarili po na Cloudflare. Pero yung iba, wala. Kaya yung walang Cloudflare mga kababayan at saka na-connect lang po dito sa Cloudflare, nung nag-back down yung Cloudflare, nawala lahat mga kababayan. Alam niyo ba na almost 3 hours nawala mga kababayan? Kasi
na pansin ko, that is 9:15 yata ng gabi yon, kagabi mga kababayan, or 9 o'clock or 9:15. Kasi pag check ko sa Canva mga kababayan, abay nawala. Nag-error siya. Tapos hindi siya ma-open mga kababayan. Parang retry lagi. Syempre tayo nagpanik ng konti. Bakit? Kasi ang Canva, yan po ang aking ginagamit para gagawa ng thumbnail mga kababayan. At saka yun, yung napansin nyo ba yung dollar rate mga kababayan? Canva ang ginagamit ko dyan. Iba rin po na mga poster. Diyan ko ginukuha or ginagamit or gin-produce sa Canva mga kababayan. Kaya ang dami hong nagpanik bigla kagabi. Pero at least bumalik siya siguro mga 11:13 yata ng gabi mga kababayan. Yes, bumalik. Pag-aakala nyo na yung balita lang ni Amy Lacson yung sumabog mga kababayan, pati rin po yung Cloudflare. Meron silang sinasabi mga kababayan, baka daw na-hack yun, baka daw nagpaparamdam yung mga hacker. Well, I don't think so, pero at least, ito po ay naresolba na kagabi mga kababayan. Okay, so tuloy tayo. Ang una natin pag-uusapan mga kababayan, before tayo pupunta doon sa mga ipinabakalat na naman na fake news or mga pictures ng mga DDS, well, dito muna tayo po sa pinagkakalat ni Senator Amy Lacson. 'Di ba umiyak siya kagabi mga kababayan? Umiyak ba yun? Nanira siya mga kababayan, tas kanyang inakusahan na nagdodroga daw si PBBM, si Felisa, at saka pati daw ang anak ni PBBM mga kababayan. 'Di ba idinamay niya? Kasi daw siya ay nagsalita dahil idinamay niya na gustong pagdrugahin ang kanyang mga anak mga kababayan. Yun po ang pagkakaintindi ko doon sa mga sinasabi ni Babalina mga kababayan. Pero siyempre, hindi ako naniniwala kasi yan po ay napakaluma ho na istorya mga kababayan. Diba? Sakto ba mga ka-DDS? Yan po'y napakaluma ho na istorya. Binuhay nila. Bakit si Ivan? Kasi hindi epektibo ang kanilang unang huling baraha daw. Kasi diba ang unang huling baraha, yung si Rizal Deco. Yun doon po sa ibang lugar mga kababayan. Yung naging DDS vlogger na, yun kasi ang pag-aakala nila na magiging huling baraha. Pero napakaaga kasi ni Zaldico na na-debunk mga kababayan. At saka parang pinitik lang, walang kwenta talaga eh. So naramdaman ho yan ni Amy Marcos na ngayon naisip nila na hindi si Zaldico ang huling baraha or ang magpababagsak kay President BBM. Kaya biglang ipinasok or pumasok sa eksena itong si Amy Lacson mga kababayan. Di ba nag-iiyak na doon sa rally bigla sa INC mga kababayan? Alam niyo ba, nakaramihan po sa mga membro ng INC, hindi nila alam mga kababayan. Pero meron po siyempre, marami rin pong nakakaalam na itong si Amy Marcos, meron silang hint mga kababayan na itong tao na to, itong si Amy Marcos na magsasalita doon sa rally sa INC, kasi nga marami siyang inilagay doon na Notre-Dame bus doon mismo sa rally mga kababayan. Di ba yan po ipinost natin sa ating Facebook account? May mga nakita doon na Notre-Dame bus, yung dinadala lagi ni Amy Marcos kapag meron siyang event mga kababayan. 'Di ba yung Notre-Dame dinala ho doon sa rally mga kababayan. So hindi malayo na yon siguro ang agreement mga kababayan. Kaya pinayagan nila na magsalita itong si Amy Marcos. Pero alam niyo ba, mga ka-DDS, mga kababayan ko, ito pa lang si Amy Marcos, according po sa ating information, ito hapyaw ng mga kababayan. Pero hindi ito lahat ng conversation na aking ipapakita sa inyo. Pero ito po yung kanyang sinabi na ito pa lang si Amy Marcos, according sa nabigay sa atin ng info, lumapit pala ito sa INC. Hindi siya invited mga kababayan, kundi siya ay kusang loob lang na lumapit sa taga-INC kasi gusto niyang magsalita daw doon mga kababayan. And according po sa nakuha natin na info, hindi siya kaagad pinayagan daw ng INC mga kababayan. Hindi daw siya kaagad pinayagan. Pero ito ay nagmakaawa. In front, well, hindi natin alam kung kanino po siya nakikiusap mga kababayan or lumuhod doon, pero ito daw ay nagmakaawa mga kababayan kaya siya ay pinayagang magsalita doon. Kaya nga 'di ba nag-iba bigla yung aura ng kanilang rally mga kababayan kasi nga
Ang kanilang panawagan, well, alam nyo yung mga kababayan natin ng mga INC, totoo ang kanilang sinasabi na gusto lang nila na transparency and accountability ang kanilang panawagan. Pero wala silang planong pabagsakin ang gobyerno ni PBBM or wala silang planong patatalsikin sa pesto si PBBM mga kababayan. Wala ho. Doon lang ito nag-ibang bigla, naging political rally nung nagsalita na si Marcoleta, nagsalita na si Guanzon, di ba nandun si Guanzon mga kababayan, and also itong si Senator Amy Marcos. Yang dalawa ang kanilang bala mga kababayan. Pero siyempre, pinagigiit nila na only for transparency and accountability ang kanilang panawagan mga kababayan. Nothing more, nothing less. Pero kung intindihin natin yan, iba talaga ang nangyayari doon. Kundi sila ay nagiging, sa tingin ko lang ha, mga kababayan ko na member ng INC, sa tingin ko lang, na sila ay nagiging anti-Marcos mga kababayan. Dahil ho kay Guanzon, dahil rin kay Senator Amy Lacson mga kababayan. Kaya yun ang nangyari. Ang kanilang rally nagiging anti-Marcos mga kababayan. Diba? So maraming blind ho na mga member ng INC. Kaya hindi natin dapat lalahatin mga kababayan kasi wala silang alam nagiging blind sila Doon lang nila nakita at nalaman nung nakita na nila na nagsalita na itong si Amy Marcos, itong si Guanzon at saka si Marcoleta. Well, si Marcoleta, expected natin yan. Or expected nila yan mga kababayan kasi si Marcoleta ay member ho ng INC. Pero hindi kasi member ng INC si Guanzon at saka itong si Amy Lacson mga kababayan. Diba? Ito talagang si Amy mga kababayan, no? Parang hindi kapatid Or baka totoo yung mga sabi-sabi na itong si Amy Lacson hindi ito totoong kapatid ni PBBM mga kababayan. Baka ito daw ay ampon lang, di ba? So ngayon mga kababayan ko, before tayo ipagpatuloy, ipapakita ko muna sa inyo itong vlog ni Madam Ellie. For more details, let's watch this. Hindi ito ang asal ng isang tunay na kapatid. Ito ang closing line sa statement na inilabas ngayon ni Presidential Son and Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Tugon ito sa naging kontrobersyal na talumpati ni Senator Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo kagabi. Matatandaang dito niya ibinulgar na gumagamit nga di umano ng ipinagbabawal na gamot ang kanyang kapatid na si PBBM, ang First Lady at maging ang mga anak daw nito. Umani nga sa social media ng iba't ibang reaksyon ang kanyang naging revelasyon. Pero karamihan ay pinagtawanan na lamang siya dahil kumagat na rin siya sa matagal na at paulit-ulit na propaganda ng mga kalaban sa politika ng kanyang kapatid. Tila mga DDS lamang ang nagbunyi na para bang first time nilang marinig ang ganitong klaseng akusasyon. Mukhang sa loob ng napakaraming taon ay dala-dala nga ni Amy Marcos ang kanyang sama ng loob at inggit sa kanyang kapatid na si PBBM dahil naunahan ito ng milya-milya ang kanyang karera sa politika. Bumalik lang tayo ng kaonte nung bago pa lang ang administrasyon. Kung natatandaan nyo pa at napanood ang pelikulang Made in Malacanang kung saan isa sa mga producer si Amy Marcos, ito ay naglaman rin ng pasaring para kay PBBM. Sa isang eksena nito kung saan makikita natin na nag-uusap ang mag-ama, si PBBM at si Ferdinand Marcos Sr. na ginampanan ni Cesar Montano ay sinabihan at sinigawan nito si PBBM kung ano ba daw talaga ang alam nito sa bansa. Gayong party lang naman siya ng party. Dito pa nga lang ay naging klaro na sa akin ang tunay na estado ng relasyon ng Pangulo at ng kanyang kapatid na senadora. Pinagmukha pa nga sa pelikulang ito na si Amy lang ang katangi-tanging may malasakit sa kanyang ama at ang may tunay na bitbit ng legasiya nito. Pilit na pilit ang pelikula at masyadong obvious. Ang kwento ng isang anak na uhaw sa atensyon mula sa kanyang mga magulang. Siguro hindi siya favorite. Hindi natin alam. Pero ang sigurado lang tayo, ang klase ng inggit na meron siya ay walang hangganan. Hindi pumutok at sumabog sa paraang inaasahan nila ang kanilang Zaldico revelation. Si Amy tuloy at ang mga DDS na kaalyado niya ay tila naging desperado. Paubos na rin kasi ang kanilang mga bala at paunti na
na ng paunti ang mga Pilipino na gustong makinig sa kanila. Kung kaya naman, dito na pumasok sa eksena si Manang Amy mismo. Mas pinili niyang traidorin ang sarili niyang pamilya at piliin ang mga kaalyado niya sa politika gamit ang maruming pamamaraan para pabagsakin ang sarili niyang kadugo. Her loyalty is no longer to her family or truth, but to her ambition to become Sara Duterte's running mate in the 2028 elections. By painting her brother with baseless drug allegations and in effect seemingly parroting Duterte's lines, she has obviously crossed a point of no return. Ito ang mataas na presyo na kapalit ng kanyang ambisyon. Kung ang isang kapatid ay willing na sirain at wasakin ang kanyang sariling kadugo for political positioning, nilalahad lamang nito ang tunay na pakay ng mensahero. Driven by desperation, envy, and the complete abandonment of decency, Manang Amy has clearly chosen her side, and it's not her family's. Dahil mas pinili niya ngayon na umasta na para bang hindi nga siya isang tunay na kapatid. Tayong mga Pilipino ay family-oriented pa rin. Bahagi na ito ng ating kultura. Ang paglaglag, pagsira o pagtatraidor sa kamag-anak ay isang questionableng aksyon o pamamaraan para sa ating lahat. It is considered as one of the most vile acts in our culture. It will always be met with disgust and disdain because it shakes the very core of any family-loving Filipino. At sa event pa nga po talaga ito ng Iglesia ni Cristo nangyari, na kung saan minsan na rin silang na-involve sa ganitong klaseng iskandalo. Kung matatandaan nyo pa ang gulo ng mga manalo sa loob ng kanilang simbahan noong 2016 to 2019, ay tila bang parang nanumbalik ito dahil sa kagagawan ni Amy Marcos. Kung kaya naman naging malakas ang agam-agam na dahil sa talumpating ginawa niya kagabi ay napilitan ang simbahan ng iglesia na tapusin ang supposedly 3-day rally sa loob lamang ng 2 araw. Hindi raw kasi nila nagustuhan at lubusan ring ikinagulat na nabahira ng kulay ng politika at nahaluan ng mga politiko ang kanilang mapayapang pagtitipon. Dahil rin sa kagagawa ni Amy ay nagmukha patuloy na konsentidor ang INC at walang pagpapahalaga sa value of family dahil pinayagan nila na gamitin ang kanilang rally, venue at entablado sa ganitong klase at kalaking pagtatraidor ng isang kapatid sa kanyang kapatid. Alam naman nating lahat syempre na hindi ito totoo dahil ang mga kapatid natin na iglesia ay higit ang pagpapahalaga sa pamilya. Kung kaya naman naiintindihan ko ang pagkagulat nila at pagkabahala, dahilan para wakasan ang kanilang malayang pagtitipon ng agad-agaran. May lumabas kasi na balita-balita noon mga kababayan na meron kasing problema or nakagulo yung INC sa loob ng INC dahil daw kay Senator Amy Lacson mga kababayan. So siya daw ang nagkukos ng kaguluhan sa INC noon. Well, siyempre, itatanong natin dito sa ating mga kababayan ho, mga member ng INC kung totoo ba yung istorya na yon na lumabas o sumabog noon. Ito daw si Senator Amy Lacson ang nag-cause ng kaguluhan sa loob ng INC. Please comment sa baba. Babasahin niyo mamaya na sa mga kababayan. Okay? So mga kababayan ko, itong si Amy Lacson, no, traitor talaga eh. Siya yung makabagong Cain. Kasi alam mo natin yung storya ni Cain at Abel na 'di ba pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel dahil po sa selos mga kababayan. So ito po ang nangyayari dito kay Amy Lacson dahil sa selos mga kababayan. So merong lumabas na balita kahapon na daw ha, hindi natin sure mga kababayan o hindi tayo sure na ito daw si Amy Lacson ipinatawag ni Madam Imelda. Ipinatawag daw siya kahapon mga kababayan. Pero itong si Amy Lacson nagmatigas, hindi siya pumunta doon mga kababayan. Siguro guilty, siguro alam niya ang gagawin ni Madam Imelda sa kanya mga kababayan. Siguro pitikin yung tinga. Baka sabihin, traitor ka. Hindi naman yung ginawa ni ading mo. Pero bakit mo siya siniraan? Siguro yun ang sasabihin po ni Madam Imelda mga kababayan. Kaya hindi siya pumunta doon. Kasi feeling guilty siya mga kababayan. Diba traitor talaga eh. So ngayon,
Ito po ay isa sa rason kung bakit daw hindi natuloy yung pangatlong araw or gabi ng kanilang rally mga kababayan. Kaniba, supposed to be ang kanilang rally is 3 days yan, pero hindi na ituloy yung last na day nila. Kasi daw, according po sa mga balita-balita, dahil nagalit ang pamunuan ng INC kay Senator Amy Marcos. Kasi dahil po sa kanyang pahayag at saka script mga kababayan na siniraan niya ang ating Pangulo, nagalit daw ang pamunuan ng INC. Kaya hindi na nila itinuloy yung pangatlo nila na araw na rally mga kababayan. Diba? Siguro nakapagsalita na yung mga DDS cronies na mga politicians na mga kurap mga kababayan. Kaya siguro hindi na itinuloy. Or meron na pong isang rason. Ano yan sa Ivan? Kasi nga diba merong balita at saka galing po ito sa Intel mga kababayan na meron na po mga grupo galing ho sa bukid ng Mindanao mga kababayan na bumaba kasi gustong sasali sa rally ng INC. Diba nabalita na ho yan how many days ago mga kababayan? Yung grupo na yon, secessionist daw yon na grupo mga kababayan. Ang ibig sabihin, sila ay sasali sa rally para lang manggulo mga kababayan. At yan po'y delikado. Kaya siguro nakapag-decide yung pamunuan ng INC na hindi nila itinuloy yung pangatlong rally kasi nabalita na doon na sa pangatlong rally manggugulo yung grupo na galing sa Mindanao mga kababayan. Kaya in-stop na nila para sa safety ho ng INC. Kasi delikado eh. Alam mo natin yung grupo na secessionist mga kababayan. Di ba manggugulo yan? For example, meron pong, nandun na po yung grupo sa INC rally. Tapos kanilang gaguluhin yung mga pulis mga kababayan. Or baka sila ay mangagaw ng baril. Yan po ay delikado. Bakit? Kasi alaman natin, kapag magkagulo mga kababayan, kahit isang putok lang ho yan, or meron pong matamaan, meron pong masugatan, meron pong bumalagta bigla, tas dahil pala yun, kagagawan po ng grupo na yon, syempre hindi naman yan titingnan lang ng INC members yung nangyari. Syempre, re-resback mga kababayan, or doon na po magkakagulo kasi meron nang bumalagta na member nila. Diba gets ba natin? Kaya yan po'y iniwasan ng INC. At saka karagdagan po sa information mga kababayan, let's watch this. Nagtataka din ako bakit 3 araw yung prayer rally. Oo. Sabi ko nga sa iyo, partner, ako pag nagdasal, wala pa yata 5 minuto, 10 minuto, tapos na ako magdasal. Oo. Kasi alam naman ng Diyos kung anong kahilingan ko bago pa lumabas sa bibig ko. Partner, Diba? it says in the Bible that hindi mo pa sinasabi, hindi mo pa lumalabas sa bibig mo yung dasal mo, alam na ng Panginoon yan. Oo. Lalo na nga, di ba, kaya nga lang, dasal natin tuwing linggo, pag sa simbahan, tumatagal ng kulang-kulang 1 oras. Pero dito nga sa prayer rally na to, bakit 3 araw? At maghapon hanggang ating gabi. Ano ang purpose? Mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, hindi ba kaya magdasal ng 1 oras lamang sa loob ng 1 araw sa linggo? At tiyak naman yung madidinig tayo ng ating Panginoon. Oo naman, hindi mo pa nga sinasabi, Oo, partner, alam diba? na ni Lord kung Pero yung prayer dito, mo. 3 araw, ano ang goal na gustong ma-achieve dito sa ating 3-day rally. Ngayon, alam mo partner, medyo nalungkot ako kasi may natanggap akong balita sa mga kasamahan kong vlogger. Oo. Ako po'y merong YouTube channel, Attorney Bueno. Ayan. YouTube channel. At doon sa isa kong vlogger na kasamahan, hindi kong babanggitin kasi walang permission. Partner. Ang balita daw niya, meron daw mga secessionist group na dadating sa 3 araw. Sana wag totoo to sana chismis lang. Oo, partner. Secessionist group na dadating dyan sa Luneta at makikihalubilo doon sa mga nagrarally, kung assuming 250,000 yan, bukas, yan na makikihalubilo dyan. Alam niyo po ba ano ang ibig sabihin ng secessionist? No? Yan po ay yung mga isang grupo na gustong humiwalay no sa teritoryo ng ating Republika ng Pilipinas at mag-establish ng sarili nilang gobyerno. At yan pwedeng pumasok bukas sa INC rally allegedly doon sa kwentong although wala akong nakitang basihan pero kikwento ko na lang. Pag yan pumasok, kung assuming na totoo na may dadating na mga secessionist bukas, Naku. at yan magpo-provoke yan sa mga law enforcers katulad ng ating mga kapulisan. At yan syempre, ang purpose, manggulo,
Puprovoke sa mga pulis na bumunot ng barel o sila mismo may dalang barel at magpaputok. Isang putok lang sa 500,000 relihista. Partner. Magkakaroon ng stampede dyan, magkakagulo dyan. Oo. At ano mangyayari dyan? Palalabisin ng mga secessionists na sila ay binabiolate ng gobyerno ang kanilang constitutional rights to due process. Kasi siyempre, i-disperse yan ng mga law enforcers. Oo. Di ba? Lalabas dito, papalabasin nila dyan na biktima sila, na part sila ng isang peaceful rally, Oo. pero ginugulo ng kapulisan, siyempre, lalaban sila. Naku. At pag lumaban sila, pwedeng may maglabas na ng mga armas dyan. Kaya daw doon sa mga pulis na pag kayo, masyado kayo dapat mapagmatsyag dyan bukas. Baka mamaya may mga na pumapasok na dyan sa INC rally na gusto silang guluhin na may mga Naku dalang naman. armas. Huwag naman, partner. Kapag yan nangyari, ang gulo yan. At yan pwede mangyari yung Menjola noong September 21 na kung saan pinasok yung Menjola, pinagsisira yung mga ari-arian ng mga pribadong negosyo doon at pwede magsampahan yan papunta doon sa Malacanang at mangagaw ng pwesto. That kind of activity may be considered as tantamount to rebellion. Ito sasabihin ko ngayon. Anong oras na ba tayo? 8:38 to be exact. 8:38 po. Pag yan nangyari, na wag naman sana mangyari, Huwag naman di ba? sana, attorney, At partner. yan, nagkagulo uli sa Menjola at may nakalusot nakapasok sa Malacanang. Siyempre, anong gagawin ng presidente? Alam If na. secession is considered as a form of rebellion, the president has the power to declare martial law. Because that is written in Article 7 of the 1987 Constitution under Section 1 that if there is actual invasion or rebellion and when public safety requires it, the President may declare martial law. Secession is tantamount to rebellion. When there is public uprising and there is taking of arms against the government, the President is permitted by the Constitution to declare martial law. Lalo kayong walang mapapala sa gusto nyong mapaagang mapaupo yung gusto nyong maging presidente. Lord, God bless the Philippines. Di ba? Partner. Magulo yan. And you are just giving the President the opportunity To declare. to declare martial Martial law. law. And he is permitted. Very clear yan. Subukan nyo manggulo bukas. May isa lang kumilos dyan ng hindi maganda at may masaktan. At napatunayan na merong inarkilang grupo para manggulo. That may be considered as secession. And that is equivalent to rebellion. And if there is actual invasion or rebellion, and when public safety requires it, martial law is the option of the president. Kasi nanggugulo kayo sana wag na maulit ang batas militar or martial law. Pero kung ganyan namang gustong-gusto nyo mangago ng kapangyarihan, gustong-gusto nyo maupo sa pwesto, atat na atat kayo, hindi kayo makapag-intay ng 2028. Tapos manggugulo kayo. Pag nanggulo kayo, if I were the president, I will be compelled to use declare. my powers under the Constitution. Yun lang. Lalo kayo mawawala, kulong kayo lahat. Nako, yun lang, Diba? partner. Gusto nyo bang, may kasabihan tayo the history repeats itself. Well, yun ang pinag-uusapan na namin. Partner, napag-usapan na namin yan ng Diba? mga nagdaan na, ganun ba? History repeat itself ang mangyayari, partner? Pwede. Deja vu yan. Ano to, tadhana ba ito? Nakatadhana ba ito na kung sakali man, pero wag naman sana, partner, si Apong, di ba? Diba, oo. And then yung anak. Parehong-pareho. Remember the Plaza Miranda Oo, case yes. in partner. 1971. Oo. Ang sabi ni Presidente Marcos, ayoko ng gulo. Pero anong nangyari during that time? Ang NPA na infiltrate ang rally sa Plaza Miranda way back in 1971. And sino-sino nando doon sa Plaza Miranda? Jovito Salonga, Jokno, Dondon Bagaching, sino pa? Eddie Ilarde, Ambrosio Lorenzo ng Maynila. Lahat yan nandoon, mga sikat na politiko. Sumabog ang Granada sa entablado.
May nagagis. My God. NPA daw. Ano nangyari kay Jovito Salonga at that time? Bulag yung isang mata. Si Eva Estrada Calao, kasali din doon. Si Eddie Ilarde. Sino yung napilay? Si Bagaching na naging alkalde ng Maynila. Putol ang paa. At may namatay doon na mga nanonood ng rally. Gusto nyo bang maulit yan? Kaya ako personal, nakikiusap ako sa Iglesia ni Cristo. Mahal natin ang mga kababayan natin. Huwag naman sana magkagulo. At para maiwasan yung gulo, kung ako sa inyo, tigil nyo yung rally. Pwede naman sa social media eh. Di ba? Nagkakausap-usap naman tayong lahat eh. Mas malaki pa crowd nyo, milyon. Di ba? Magsalita ka lang sa tapat ng telepono at camera mo sa laptop eh. You can accommodate at least 100,000, 500,000, 1 million viewers. Correct. Sana you pray po for love, unity, forgiveness among our leaders, partner. Hindi ito yung ano ba tawag ng partner? Apoy na paglalagablag, maglalagablag. Parang gusto nyong maglagablab, ang apoy, upang mag-init ang mga damdamin ng tao at mag-away-away. Kung Filipino ka, ano bang motibo? Tingnan niyo po yung motibo. Bakit ito sinasabi? Hindi ba? Sa prayer rally. Alam mo na kung anong motibo? Siraan, partner. Hindi ba? And pinaka-worst pa, ayun na. Imbis na pag-ibig, ang pinag-uusapan sa isang prayer rally, puot at galit ang pinag-uusapan ninyo dyan. Parang posible naman sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo na ang gusto dun po ninyo ay pag-ibig, pagkakaisa. ba't pinapayagan magsalita yung ganyang klaseng isang politiko na nakatinding dyan? Kaya nga nagtataka ako sa prayer rally na ito, partner, sa Luneta. Bakit napunta sa ganito? Hindi ba? Hindi ba dapat nagdadasal sila sama-sama? If they allow that kind of situation in their 3-day rally, on the second day, expect a worse situation by tomorrow. Kaya ako nagsabi kanina ng hypothetical example na magkaroon ng isang grupo na talagang manggugulo na possibly maulit ang isang kasaysayan na nangyari noong 1971 ala Plaza Miranda case. Gusto nyo bang mangyari yun? Kung ako sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, ngayon pa lamang sasabihin ko, tigil ang rally bukas sapagkat nagagamit ang ating organisasyon, ang ating religious group sa isang pampolitikang agenda. Tigil na yan. Hahangaan ko ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Tama, partner. Kung yan ang gagawin nyo, ngayong gabi o bukas ng umaga, sabihin nyo yan sa mga miyembro nyo. Tigil na yan. Ginagamit Ang kabilin-bilinan, walang gagamit na politika dito. Akala ko Only for accountability and transparency ang purpose. Yung mga sumusuporta sa mga politikong involved sa corruption, ang nandiyan dyan sa entablado. Paano mo ngayon ma-justify yung call mo for transparency and accountability? Asan yun? It runs counter to your mission and your purpose in the 3-day rally. And there's a separation of church and state, di ba, partner? Hindi, kasi yung pag-buklod-buklod nila dyan sa 3-day rally, that is part of their freedom to peaceably assemble. Of course. And their freedom of speech and freedom of expression. Allowed sila dyan But one thing na baka may ma-violate sila dyan is that they're already trying to destroy the reputation of a person. And that's what's happening, partner. Di ba? Kaya nga next time, ating mga kababayan na gusto mag-rally, huwag niyong sasabihin na pre-rally. Di ba lagi niyong ginagamit na word na pre-rally? Pero iba na po kasi ang mangyayari kapag nandun na, sabihin niyo mga kababayan. Or kung meron na mga politikong magsasalita doon sa entablado, hindi na pre-rally mga kababayan. Pero ang problema kasi, like for example sa INC, di ba lagi lang sinasabi na pre-rally lang daw? So ano rin po mga sinasabi na mga nagrarally doon sa Liwasang Bonifacio, doon sa People Power Monument na pre-rally daw mga kababayan.
Pero nakikita natin, ilalo na sa hanay ng mga DDS, na iba na ang mga pinagsasabi. Mga pagmumura na, mga paninira sa ating gobyerno, kay PBBM, at saka nangyari din doon sa INC. Kasi pinagsalita nila si Guanzon, pinagsalita nila itong si Senator Aimee Lacson, di ba? Kaya hindi na pre-rally ang tawag dyan. So yan lang po ang advice natin. Kapag meron kayong plano na mag-rally ulit, huwag nyong sasabihin na pre-rally. Kasi sure na sure tayo, hindi talaga pre-rally ang kalalabasan dyan. Pero ibahin nyo ang mga Marcos supporter. Kasi kagabi mga kababayan, di ba meron pong rally? Nag-rally ho ang mga pro-admin supporter, mga Marcos supporter, yung mga iba loyalista, at saka hindi natin kilala yung iba mga kababayan, pero pre-rally talaga ang kanilang ginawa. Pre-rally talaga ang kanilang ipinakita mga kababayan. So ganyan ho mga DDS, dapat ganyan. Kapag pre-rally ang inyong sasabihin, pre-rally, katulad ho sa ginawa ng mga pro-admin supporter na nag-rally kagabi. Yan ang totoong pre-rally, di ba? So ngayon mga kababayan ko, agree ba tayo sa martial law? Di ba? Yan kasi ang delikado kapag mapasukan ng mga secessionist na grupo yung mga nagrarally mga kababayan. At saka sure tayo na yung mga grupo na yan, yung mga secessionist, doon yan papasok or aanib sa may maraming tao mga kababayan. So saan ba ang maraming tao na nagrally kahapon or the other day? Doon po sa INC sa Luneta. So malaking posibilidad doon ang target nila mga kababayan. At buti na lang walang nagrally ngayong araw or kahapon mga kababayan. Pinutol na nila ang kanilang day 3 na rally. 'Di ba? So itong mga DDS na to, sana na wag nyo namang gagawing kalokohan or mga pambubudol yung mga pagrarally ninyo. Kasi hindi malayo kapag kayo ay siseryosohin ng AFP at saka ng PNP, dadamputin talaga kayo. Lalo na yang si Makata mga kababayan or si Super DM, 'di ba gunggong talaga eh. Tingnan nyo ang kanya mga post mga kababayan ni Super DM. Yan po ay klarong-klaro, super clear. Yan ay inciting to sedition at saka rebellion mga kababayan. Pero hinayaan lang muna itong si DM. Pero kapag yan ay siseryosohin ng AFP at saka PNP, dadamputin talaga yan mga kababayan. Makukulong pa yan. Kasi kung bagbasihan natin o babasahin natin ang kanyang mga comment o mga post doon sa kanyang Facebook account, yan ay klarong inciting to sedition at saka rebellion mga kababayan. Sana sampulan niyang tao na yan kasi sumusubra talaga eh. So anyways, before tayo magpatuloy sa ating mga usapin, syempre, i-acknowledge muna natin ang ating top 5 commenters, mga viewers natin na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang top 5 commenters, okay? So nandyan po si Shane Sibal, meron siyang 66 na mga comments. Nandyan rin si Rebel Ferrer Official, meron siyang 45 na mga comments. Perla Medina, meron siyang 20 na mga comments. Nandyan rin si Relina Barlomento, meron siyang 16 na mga comments. And KJ Amor, ang DDS na napakarabid mga kababayan. Tingnan nyo, ang dami niyang comment, 14 lahat. KJ, ang pangalan pa lang, KJ na. KJ Amor na isang DDS, 14 lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan ang una na nag-comment, si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin si Maria Mindasiplon, Samway Vlog from Riyadh, Saudi Arabia. Maricel Navarro from Kuwait. Dionisio Alfafara, Ramon Agustin, Freddy Guzman, Elena Solano, nandyan rin si M.E., Jima Haikal, Chire Garcia, Ramon Agustin, nandyan rin si Crescencia Yanga, Jana Fabrigas, Tomas Osilios, kasama rin natin si Elias Bulusan, Jai Ang, Rayo Hayabusa, nandyan rin si Red 08 TV, and hi to Jovi Montero. Okay, so mga kababayan ko, sa nangyari sa rally doon sa INC na kahit nagsalita na ang kanilang mga main character, mga main destabilizer ng ating gobyerno at kay PBBM, di ba nagsalita na si Guanzon, nagsalita na si Marcoleta, at ang kanilang huling baraha na si Senator Aimee Lacson, wa-effect pa rin sa ating President BBM mga kababayan. Kasi majority ng mga Pilipino, hindi pinaniwalaan yung mga sinasabi ni Senator Aimee Lacson. So anong nangyari?
rockstar na rockstar pa rin ho si PBBM doon sa kanyang pinuntahan sa Bicol, mga kababayan. For more details, let's watch this. Masaya ako kasi nakita ko si Bongbong Marcos. Ngayon ko lang na personal siya dito sa Carnab. Oo nga, Thank you. napansin namin kaganina mo talagang nagsisigawan Oo, kayo sa nagsisigaw labas. talaga oo. ako, pero nakakamayan ko siya kanina. Wow! Ma'am, first time po ba na merong presidente yung bumisita rito? Opo, maswerte nga si Principal Pongan kasi ngayon lang siya na bisita ni President Bongbong Marcos. Oh, mensahe niyo po sa ating Pangulo. Salamat President sa pagbisita mo dito sa Carnag para makita mo yung mga nasirang kwarto para mapaayos ka agad-agad ngayon na school end. Ano yung sinisigaw niyo po kaganina? Papakita mo yung sinisigaw mo kanina, nakita ko kayo eh. Bongbong Marcos, thank you very much. Thank you! Di ba, Wa-Effect mga kababayan, mas lalong minahal siya ng taong bayan. Mas lalong minahal siya ng mga Bicolano mga kababayan. Di ba, pikat kay Senator Amy Lacson. So sa paninira ni Amy Lacson, nag-backfire sa kanya mga kababayan. Kasi ang kanyang inakusahan na si PBBM ay nagdudruga daw, siya pala itong nagdudruga mga kababayan. For more details, let's watch this. Eto na. Sa isang libro na tinatawag na Waltzing with a Dictator. Ito ay parang biography daw ni President Ferdinand Edralin Marcos. Meron nung isang footnote. May isang footnote dito. Ayan. Babasahin natin mga babayan. Ito ay nasa page 142. Ayan, page 142 ng libro. Ang sabi, Amy, who had attended a Catholic school in Monterey, California, enrolled at Princeton in 1973, generating a minor controversy about the presence of gun-toting security guards on campus. Ayun, no? May security pala siya sa campus, guys. Tindi. Though her record was satisfactory, she never graduated. Uy! Hindi ka pala nakagraduate ng Princeton, Amy? And her father, ito na yung matindi mga kababayan. Ayan, no? And her father thought she got mixed up in drugs. Si Apo Lakay pala ang nakaalam na ikaw gumagamit eh. Ikaw pala ang tunay na adik sa pamilya niyo eh. Kaya pala sinisisi mo kay Presidente Bongbong Marcos kasi ikaw pala yung tunay na adik. Ganun yata talaga no? Pag ikaw yung may kasalanan, uunahan mo talagang ipasa sa iba. Ayan pakita natin ang buo. Her father thought that she got mixed up in drugs. Sinong father? Si Apo Lakay, Ferdinand Edralin Marcos Sr. Sino ang iniisip niya na nagdodroga? Si Amy. Ayan Amy. Ang linaw-linaw. Ayan Huli ka, Balbon. Ikaw pala talaga yung nagda-drugs, Amy. Hindi pala si PBBM. Paano ngayon yan, Amy? Ikaw pala talaga yung tunay na drug addict. Kasi imposible talaga mga kabayan eh. It's highly unlikely na si PBBM will be using drugs, especially now. Naiisa na lang ang kanyang kidneys. Di para siyang nagpaamatay noon, mga kababayan. Kaya pala itong si Amy Lacson medyo iwa-iwarang mag-isip. Oo. Kaya pala to si Amy Lacson medyo saltik din, parang si Sarah. Oo. Kaya pala nagkakaintindihan sila ni Sarah, pero silang saltik. Oo, mga kababayan. May ganun palang anggulo. Siya pala talaga yung nagdodroga. Ayan Si Amy Marcos pala yung involved sa drugs. Pero ipinapahid niya ang kanyang dumi, kanino? Kay PBBM.
Nagpahid ng dumi yan, loka-loka. Paliwanag mo ngayon to, Amy Marcos. Oo. Bakit mo isinisisi sa kapatid mo yung bisyo mo? Bisyo mo pala yan eh. And it's no less than Apo Lakay, Ferdinand Edralin Marcos, who knew about it. Sasabihin ng mga magtatanggol kay Senator Amy, ang akala lang naman daw nung tatay niya, her father thought, pag merong usok, may afoy. Ibig sabihin, mga kababayan, merong ginagawa si Amy Marcos noon para pagdudahan siya ni Apo Lakay na siya ay gumagamit ng droga. Ano kaya yung mga pinagagagawa ni Amy? Ano kaya? Kasi hindi rin siya nakatapos eh. She never graduated sa Princeton daw, sabi. Ayan, no? She never graduated. Sabi. So, ang nakakatawa rin dyan, mga kababayan, hindi rin, kasi nasabi nila, nag-law school daw siya sa UP, pero na-graduate and everything else, pero walang record. We don't know kung ano nangyari doon. It's a mystery. Pero, hindi siya na-graduate ng Princeton dahil involved daw siya sa droga. Totoo ba, Amy Lacson? Amy Marcos? Totoo ba ang kwento na ito? Na ikaw talaga involved sa droga, hindi ang kapatid mo? So mga kababayan, kung si Amy Lacson may sinasabi na ang kapatid niya ay involved sa droga, pero ang totoong kwento pala siya. Tapos mga kababayan, isinisisi niya itong bisyo niya na ito sa kanyang kapatid. Bakit kailangan niyang gawin yun? Kung napanood niyo na po yung isa po nating live stream, mga kababayan, nabanggit po natin doon, na siya po ay napangakuan ni Sara Duterte na magiging vice-presidente niya sa 2028 elections. At nabanggit po natin doon, mga kababayan, na ito pong kanyang ginawa ay ito pong kanyang sinabi sa rally ng INC ay ang kanyang initiation para masiguro, para maselyohan ang kanyang spot sa pagiging vice-presidente ni Sara Duterte. Pero mga kababayan, alam naman natin ng mga Duterte, traidor yan. At isang napakalaking katangahan kung si Amy Marcos ay magtitiwala sa mga Duterte. Napakalaking katangahan nun, guys. Oo. Kaya nga tanong sa kanya ni Atty. Lariga doon nasaan bang utak mo? Amy, nasaan ang utak mo? Lalong-lalo na, galit na galit ka dito kay PBBM dahil pinapasa mo sa kanya ang tawag dito, ang mga gawain mo na pagdodroga. Pero, si Rodrigo Duterte, hindi ka nagsalita nung umamin na siya ay nagmamariwana. So ano, okay lang to? Okay lang to? Siniraan mo yung kapatid mo na inakusahan mo na gumagamit ng droga, pero itong pinaglalaban mo umamin sa paggamit ng droga tapos nananahimik ka? No joke. This is a real event. December 3, 2018 niya sinabi. Ay, hindi lang yan, mga kababayan. Si Rodrigo Duterte na pinagtatanggol ni Amy Lacson ay isang admitted fentanyl abuser. Ayun, it felt like Cloud9. Oy, para daw siyang nasa langit, guys. Oo. Sabi ni Rodrigo Duterte. Fentanyl abuser. Oo. Addict. Pero puring-puri itong si Amy Lacson kay Rodrigo Duterte. Why? Why this hypocrisy, ha? Amy Lacson? Ba't napaka-hipokrito mo? Bakit ang mean mo sa kapatid mo? Sinisisi mo na sa droga na ikaw ang gumagawa. Tapos, yung taong gumagawa na totoong tumitira ng droga, totoong nagda-drugs, totoong nag-aabuso ng regulated drugs, pinupuri mo, puring-puri ka. Anong tawag dun? Anong tawag dun, Amy Lacson? Kabobohan yun.
Nasaan ang utak mo, Aimee? Hindi lang yon mga kababayan. Nasaan ang utak nito ni Aimee Lacson gayong ang kanyang kinakampihan ay yung tao na gustong patayin yung kapatid niya. Tapos sasabihin mo sa amin, kukumbinsihin mo kaming mga taong bayan na mahal mo yung kapatid mo. Eh yung kakampi mo nga, yung kinakampihan mo, gustong patayin yung kapatid mo tsaka asawa niya. As in, kumuha ng assassin para patayin si Bongbong Marcos at saka si Lisa Marcos. Baliw ka ba, Aimee? Baliw talaga to si Aimee Lacson. Hindi lang yun, mga kababayan. Hindi lang yun. Yung kakampi niya, yung nililigawan niya ngayon, na kulang na lang himurin niya ang tumbong nito ni Sara Duterte, ay the same person na nagsabi na itatapon niya ang katawan ng kanilang ama sa West Philippine Sea. Anong klaseng kabalbalan to, Aimee Lacson? Anong klaseng kabobohan to? Nasaan ang utak mo, Aimee Lacson? Pero mga kababayan, para sa akin, ang pinakamalaking pasabog dito ay yung sinabi mismo ni Apo Lakay na ang tingin daw niya ay si Aimee Marcos ang gumagamit ng droga nung siya ay nasa Princeton. Kaya pala, hindi ikaw ang pinagkatiwalaan. Kaya pala si President Bongbong Marcos ang pinili na maging successor niya. Ikaw pala ang tunay na adik. Alam natin na traidor ang pamilya Duterte mga kababayan at alam rin po yan ni Senator Aimee Lacson. So silang dalawa ay magtraidoran. Kasi nga, di ba, nakita na natin ngayon na kung gaano ka-traidor itong si Aimee Marcos mga kababayan, kaya niyang traidorin ang kanyang kapatid dahil lang sa kanyang ambisyon at saka personal interest. Kaya niyang traidorin. How much more ang kanyang magiging running mate sa 2028 mga kababayan? Diba? So magtraidoran silang dalawa. So anyways, before tayo mag-jump sa ating next topic, i-shout out na natin. Nandyan si Zaida Taha from Riyadh, Saudi Arabia, Shirley Rizman, Mones Borromeo, Josephine Gallego, Evelyn Garcia, Marilo Bidnarik. Kasama rin natin si Phil Macabato, Becca Marquez, Aurora Advincula, nandyan rin si Sally, Brandy Marquez, Celsa Hanson, nandyan rin si Anthony Haikal, Carmelita Barba, Elmira Yulbridge, nandyan rin si Livel Convicten, Jean Rabara from UK, May Dunes, Lida Mercado Pantanilla, and Hats Angelita Maron. Okay, so mga kababayan ko, pag-uusapan na natin itong si Zaldico. Kasi hindi buminta ang kanyang mga picture na ipinakalat na merong maraming malita mga kababayan. Hindi buminta yon. Bakit? Kasi walang perang ipinakita, walang picture kung saan yon dadalhin mga kababayan at saka sino ang nag-deliver nun. Nakita rin po natin sa picture na meron pong sticker doon sa sasakyan na daw, according po sa mga forensic expert or pixel expert ng social media, na nakarehistro daw ang sasakyan na yon sa Davao mga kababayan. Diba nag-expose na ho natin yan? Hindi nakapurma itong si Zaldico. Siya ay na-debunk mga kababayan kasi ang dami ho mga sablay sa kanyang inilabas ho na mga pasabog daw. Walang kwenta, kwitis lang yun na pasabog mga kababayan. So ngayon, ang ginawa na naman ulit ng mga DDS para kanilang ipagtatanggol itong si Zaldico at para magiging kapanipaniwala ang kanilang ipinakalat ngayon na picture, nilagyan na ho nila ng picture ng pamilya ni dating speaker Martin Romualdez mga kababayan. Diba? Nakikita natin doon sa dulo na merong nilagay na picture mga kababayan. At yan po'y ipinakalat ngayon ng DDS. Pero hindi natin nakita na si Zaldico ang nag-post mga kababayan. Sino Sir Ivan? Ang nag-post niyan ay si Sas Rogando Sasot mga kababayan. Siya po ang source ng picture na yan. So tayo'y mapapatanong, bakit si Sas Rogando Sasot ang binigyan ng picture na yan mga kababayan? Ano ba ang role niya sa picture na yan? Yan ba ay totoong picture or gawa-gawa lang? Kasi kapag yan ay totoo mga kababayan, assuming na yan ay totoo na picture, pero nakikita natin ito po ay stage. Diba? Klarong-klaro talaga eh. Unang-una, kung titignan natin yung picture, parang nasa garahe or sa garage mga kababayan.
And second, bakit merong picture nila ni dating Speaker Martin Romualdez sa garahe mga kababayan? Bakit yan nilagay? Kasi nga diba yung mga picture na ganyan, mostly nakikita talaga natin yan or yan po yung nakikita natin dyan sa hallway, dyan po sa living room, or dyan po sa kwarto natin, dyan natin yan mostly nilalagay mga kababayan. Pero bakit dyan nilagay sa garahe or parang garahe mga kababayan? Diba? It doesn't make sense talaga. So ngayon, itong mga DDS dahil meron sila nakita ng mga maraming maleta, kwarta daw or pera daw ang nasa loob niyan mga kababayan. Nag-assume sila kaagad. Tapos meron pong nakalagay na sticker na merong 30. Di ba may mga 30 mga kababayan? 30, may nakita rin po tayo na 28.5 mga kababayan. Bakit iba yung isa? Kasi itong mga maleta na ito mga kababayan, alam nyo ang mga DDS nag-assume kaagad na by million daw yung mga kababayan dahil meron sila nakita na 30 million daw yan. So dahil meron sila nakita na 28.5 million daw yung mga kababayan. Diba? Gonggong talaga eh. So ilan ba lahat ang malita na yan? Yan po ay 23 lahat mga kababayan. Kinount ko na yan. 23 yan lahat. So kapag 30 lahat po yung 22 at meron pong 28.5 yung isa mga kababayan. So all in all, ipakita ko sa inyo ang kanilang calculations. All in all is 688,500,000 mga kababayan. 688 million pesos, 500,000. Diba? So yan po ang count. Pero hindi umabot ho ng billion mga kababayan. Sakyan lang natin yan. Hindi umabot ho ng milyon. Ano yung mga sinasabi ho ni Orly Gutesa? Ano yung sinasabi ni Saldico? Sila ay nagde-deliver ng bilyones mga kababayan. Billion ho. Pero kung ating i-compute, itong lahat ng mga maleta na to is only 688,500,000 pesos mga kababayan. Yan lang po. Diba? It doesn't make sense. So ngayon, ating i-debunk. Sir Ivan, ano ba talaga kung bakit merong 30? Meron 30, meron 28.5. So ginamit ko yung EI application mga kababayan. Kasi yung EI, kaya niyang i-measure kung gaano kataas ang maleta na yan. And I found out 30, yan pala ay size ng luggage mga kababayan. 30 is size ho ng luggage. Ang 28.5, size rin po yan ng luggage. Kaya kung nakikita natin, medyo mababa ng konti yung isang luggage mga kababayan. Kasi yan po ay 28.5 yung size. Hindi ibig sabihin DDS na yan ay milyon. Yan ay fake news. Yan po ay size only. So ngayon, itong mga DDS mga kababayan, nakalimutan ba nila na pwede ho, napaka-easy na lang ho mag-print ng picture na ganyan mga kababayan. At yung picture na ginamit nila, napaka-easy na lang ho yan, hanapin sa Facebook account. Kasi yan po yung nakapost mismo sa Facebook account ho ng asawa ni dating Speaker Martin Romualdez. Napaka-easy na lang ho yan. Pwede ho natin yang palitan mga kababayan. Kasi pwede ho yan ma-edit. Like for example, ito. Diba, pamilya ni Digong nandyan mga kababayan, edited ang picture na yung mga kababayan. Yung picture ni dating speaker at ng kanyang pamilya, inilagay lang doon, edited yung picture. Kaya hindi si Rizaldico ang nag-post niyan. Bakit? Only DDS lang kasi hindi yan totoo na picture mga kababayan. Malamang sa malamang, yan po ay gawa-gawa lang ng mga DDS. Diba, napaka-easy na lang ho na mag-edit mga DDS. Hindi naman bobo at tanga ang mga Marcos supporter or mga pro-admin supporter. So ngayon, babalikan natin yung luma na picture ni Zaldico mga kababayan. Naalala niyo ba yung sakyanan doon or yung sasakyan doon na sports car? Kasi meron pong nakakakilala sa model at saka sa brand ng sports car na yung mga kababayan. Ano yung sa Ivan? According po sa mga expert at saka meron pong alam sa mga sasakyan mga kababayan, yan daw ay Maserati MC20. Maserati MC20. So ngayon, sino ba ang presidente ng Maserati Philippines mga kababayan? Si Sam Bersosa. And according po sa balita-balita na 3 lang daw ang nakabili ng ganyan na sasakyan mga kababayan. So napaka-easy i-trace. Pwede ho ditong tatanungin
ng taga-senado or taga-kongreso, kung sino man dito mang-hold ng investigation, pwede nilang tatanungin si Sam Bersosa kung sino yung tatlo na yon na nakabili ng ganyan na sasakyan or ang model na yan, mga kababayan. Diba? From there, matrace na kung sino na congressman, mga kababayan. So malamang sa malamang, hindi malayo, ipapatawag si Sam Bersosa, mga kababayan. Or pwede naman siyang hingian na lang ng information, di ba? Kung sino yung tatlong tao na nakabili ng ganyan na model na sasakyan, mga kababayan, di ba? So ano ngayon, mga DDS? So ipapakita ko sa inyo, mga kababayan, itong balita na to. For more details, let's watch this. Hindi pag-aaksayahan ng panahon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga alegasyon ni dating Congressman Saldico. Tinawag naman itong propaganda ng Malacanang dahil inilabas ang mga sinasabing expose ni Ko sa pamamagitan ng video narration at hindi naman sinumpang salaysay. Nakita naman ito ng maraming butas na inisa-isa naman ni Undersecretary Claire Castro. Nanindigan ang Malacanang na hindi papatulan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga alegasyon ni dating Ako Bicol Party List Congressman Zaldico na kumikbak umano ng bilyong-bilyong piso si Pangulong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa mga isiningit na proyekto sa Pambansang Pondo 2025. Ayon sa Pangulo, he won't dignify Saldico's allegations. Ang mga binitawan ni Saldico ay isang kasinungalingan, propaganda. Mas lumalaki ang kasalanan ni Saldico sa bayan. Para sa palasyo, nagmistulang komedy na ang expose kono ni Zaldico. Ang tinutukoy ng Malacanang ang fake maleta story ng dating congressman. Ang larawan kasi ng sangkaterbang maleta na naglalaman umano ng bilyong-bilyong piso na idiniliver sa bahay ni Pangulong Marcos at Congressman Romualdez. Ang petsa sa litrato, 2024 ng Enero, Mayo, Agosto at Oktubre. Tanong ng Malacanang, paano nangyari yan? Gayong Nobyembre 2024 lamang nagsimula ang bicameral conference para sa deliberasyon ng pambansang pondo. Naisabatas naman ang 2025 General Appropriations Act noong 30 ng Disyembre nakaraang taon. Pinuntirya rin ng Malacanang ang ibinulalas ni Ko na hindi nakakuha ng 21 billion pesos na tongpats ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways. Sa halip, 56 billion pesos daw ito at napunta umano sa bulsa ng Pangulo. Katawa-tawa na po ang lahat ng sinasabi ni Saldico sa kanyang script. Nakita po natin ang paiba-ibang mga kwento niya, hindi makatotohanan, pati po yung mga dates ng pagde-deliver di umano ng mga maleta. Maletang walang ibang ebidensya kundi maleta ay hindi tugma sa date. 56 billion, unang-una saan ba nang galing? Wala siyang detalye. At ang sabi niya sa video 2 niya, 25% lang. At 25 million daw ang kanyang dineliver. So, saan nakuha yung 56 billion? Nag-abono ba siya? Payo ni Castro, linisin muna ni Ko ang kanyang script. Naiiba yung kanyang kwento, naiiba yung kanyang mga numero. So, sabi nga natin, itong script na to dapat sana nilinis muna niya bago siya nagsalita kasi kitang-kita yung kasinungalingan niya. And also, idagdag rin po natin ang balita na ito, mga kababayan. For more details, let's watch this. Nananatiling solid ang suporta ng mayorya ng Kamara sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinasinungalingan din ng House Party Leader sa mga akusasyon ni dating Representative Zaldico. Sama-samang humarap ang mga leader ng iba't ibang partido sa Kamara para ipagtanggol sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez laban sa mga naging akusasyon ni dating House Committee on Appropriations Chair Zaldico. Ayon kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno na siya ring chairperson ng National Unity Party, nananatiling solid ang mayorya ng Kamara sa pagsuporta sa administrasyon. Hindi rin naman daw kasi kapani-paniwala ang mga pahayag ni Ko, lalo na ang sinabi nito ukol sa umano'y banta sa kanyang buhay. Everybody knows naman that he worked very closely with Speaker Romualdez, para yung mga sinasabi niya ngayon na sinabihan siya na pababaril siya, na sinabihan siyang ganito, ganyan. Parang ako, personally, hindi ako naniniwala. For him to accuse anybody at this point in time, I think is very presumptuous. Kasi siya na nga yung pinaka-guilty dito. Di ba? Siya yung nagtatago, hindi yung iba. Siya yung umiiwas ng mga tanong. We have to take all of this with a grain of salt. He's not credible. Period.
Mariinding pinuna ng mga kongresista ang sinabi ni Ko na wala umano siyang natanggap na kickback mula sa mga manumaliang proyekto. Sa halip na magpakalat ng akusasyon, dapat ay umuwi na lang daw si Ko at harapin ang mga reklamo laban sa kanya. Kung gusto niyang patunayan yan, kailangan umuwi siya kasi maraming inconsistencies sa kanyang mga statements. It's so hard to argue with somebody who is talking crazy. Wala daw siyang natanggap or nakuha dito sa lahat ng mga projects na to. Di saan nanggaling yung mga aeroplano? Saan nanggaling yung mga helicopter? Yung mga bahay niya sa Europe at kung saan-saan? To me, it's clearly preposterous to say that you have not gained anything from that kind of transaction when in fact your asset speaks of the exact opposite of what you're claiming to be, no? Si Romualdez naman, una na ring iginiit na malinis ang kanyang konsensya. Naniniwala raw siyang maayos at patas na tutugunan ng ICI, DOJ at Ombudsman ang issue at handa pa rin naman daw siyang makipagtulungan sa kanilang investigasyon para manaig ang katotohanan. So ngayon, dahil solido pa rin ang suporta ng mga mababatas natin mga kababayan at ng AFP at saka ng PNP at majority ng mga Pilipino mga kababayan kay PBBM, pornada ang kanilang plano. So ganito po ang mukha ng napurnada yung plano. Alam niyo ba na merong mga balita-balita mga kababayan na ready na pala yung isusuot sana ni Sara Duterte. Kasi pag-aakala niya, nung natapos magsalita, itong si Senator Amy Lacson matatanggal na sa pwesto si President BBM. Hindi nangyari ang kanilang gusto. Pornada ang kanilang plano mga kababayan. Walang nangyari. Nagsalita na ang kanilang mga main character, mga main destabilizer at kanilang huling baraha. Wala pa rin nangyari. Pornada ang plano ni Sara Duterte. Diba? Pikat sa kanila. So anyways, kasama rin natin si Jerry Oding, nandyan rin si Rob Labtes, Your Mind, Marilo Bade Linaw, at nandyan rin si Krem Olama, Meggie Boom, Elmer Pinaranda, Nanding Castillo, kasama rin natin si Hilary Grace Hernandez Bawiga, hi to Jico Jerry Cabreros, E.G. Gapi, Romeo Mangahis, B.S. Nandyan rin si Luisito Niedo, Emma Valdez, Robio Simana Mila, hi to Para sa Bayan, Renz Dulens, and hi to Rosalie Ferzas. Okay, so mga kababayan ko, yan ang natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang makapangyarihan, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa araw na ito. Naway gabayan mo kami sa lahat ng aming ginagawa. Bigyan mo kami ng malinaw na pag-iisip, mahinahong puso at lakas upang harapin ang anumang hamon. Ipinagdarasal din po namin ang aming Pangulo si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naway palibutan mo siya ng iyong banal na proteksyon, ilayo sa panganib, maling akala at masamang balak. Bigyan mo siya ng karunungan sa bawat pasyang gagawin, katatagan sa gitna ng pagsubok at tapat na layunin para sa ikabubuti ng bayan. Panalangin namin na maging daluyan siya ng kapayapaan, kaayusan at pag-unlad. Iangat mo ang mga taong nagbibigay ng tamang payo sa kanya at ilayo mo siya sa anumang pwersang naglalayong maghasik ng kaguluhan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. You are the shelter, you are the shield. Through every battle, your power revealed. Clothe him with courage, surround him with peace. Lead him with wisdom,
your grace never cease. We lift his name before your throne. Your strength will stand, your truth be shown. Lord, protect our president, give him strength, make him steadfast, guide his voice in truth and light, lead him on through day and night. Lord, protect our president, keep him faithful till the end, let his life declare your way, in his service be displayed. When trials surround him, make him stand tall. Your spirit within